Oh, dito po sa bandang kanan ko, relationship with God. Sa bandang likod po, ano po? Communication with Jesus. Yan. So, tama po yung inyong mga binanggit. Basahin ko po yung kahulugan ng prayer. Prayer is the act of communicating with a sacred or a higher power. So, ito po ay isang paraan ng communication o pakikipag-usap natin sa Lord. Kung paano tayo nakikipag-usap sa ating mga kapwa, sa ating mga anak, pamilya, magulang, kapatid. So, nagkakaroon tayo ng communication sa kanila. Ganon din po sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Yeah. So, ngayon po, dahil prayer ang ating pong gawain, nais ko pong bigyan ng kahulugan ng salitang pray. O yung acronym na pray. Yan. So, ilang letter po ang pray? Ilan po, Kuya Sam? Parang iba yung narinig ko kanina ko yun. Parang iba yung sila, di ba kanina? Ayan, apat. So, ano po yung unang letter sa pray? Letter P. Yan. Ang letter P po, binigyan natin ng kahulugan na sa panalangin daw po, mahalaga na meron tayo. Yan, para matandaan nyo. Ano po yung kadyan? Praise. Meron tayong pagpupuri sa Diyos, no? Hindi lang agad-agad pagdating ng prayer, iluluhod agad natin dahil straight forward na yung request natin o yung ano man yung ating kahilingan sa panalangin. So, mahalaga po na simulan natin ang ating panalangin sa isang pagpupuri. Buksan po natin sa Awit 100, verse 4. Awit 100, verse 4. Ang sabi po dyan, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. So, napakahalaga po ng pagpupuri sa ating pananalangin, no? Ito po yung nagiging panimula natin ng pakikipag-usap sa Diyos. Kagaya ng halimbawa, nakita natin yung kaibigan natin, no? So, agad-agad ba sasabihin natin, uy, halika na, mag-ano tayo, siguro something na gano'n po na tayo sa ito. Hindi po agad-agad. Ba? Ano yung muna natin sinasabi sa Kanya? Kumusta ka na? Diba? So, gano'n din sa Panginoon. Sinisimulan natin sa pagpupuri sa Kanya. Pangalawa po, ano susunod sa pray? Sa letter P? Yan, letter R. Ano kaya ang R? Stands for? Repent. Yan. Ano ba yung repent sa Tagalog? Pagsisisi. Buksan po natin sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 9. Unang Juan, Kapitulo 1, talatang 9, ang sabi po dyan, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matubig. Yan. After natin ang magpuri sa Panginoon, humingi tayo ng kalinisan o pagpapatawad sa Lord. Magkaroon tayo ng pagsisisi dahil kung tayo ay hindi magkakaroon ng paghingi ng tawad, maaaring maging hadlang yun para hindi tumugon ang Lord sa ating panalangin. No? Kaya mahalaga na malinis yung ating puso sa ating paglapit sa Lord. Amen? Number 3, pangatlong letter po, letter A. Eto, dito na yung pinaka-highlight kung bakit tayo ay nananalangin. Yan, ask. No, tayo ay humingi. Ang sabi niya sa Matthew 7, verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo.
bumato kayo at kayo'y pagbubuksan. So mahalaga po sa ating panalangin, yung ating paghingi sa Panginoon o paghiling ng ating mga panalangin sa Kanya, maibigay natin or mai-address natin ng maayos. Minsan kasi may prayer tayo na ito yung prayer natin pero naiiba pagdating sa makikipag-communicate natin sa Lord, no? So mas maganda directly sabihin natin sa Panginoon. Kagaya ng anak sa magulang, pag may gusto yung anak, directly sinasabi niyo, Mama, gusto ko ng ganito. Mama, gusto ko ng ganyan, Papa. So, ganun din tayo sa Panginoon, no? At lastly, letter Y. Ito po, isa sa pinakamahalaga bahagi ng panalangin. Yield. O sa Tagalog po ay magpasako. Sabi sa Lucas 22, talatang 42, sabi niya, Ama, kung lolobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Minsan po nananalangin tayo, no? Dumarating sa time na ito yung prayer natin, pero hindi natin or nakakalimutan natin sabihin sa Lord na, oo, ito yung prayer natin, ito yung nais natin. Pero nakakalimutan natin yung knowledge sa Lord na kung ano yung kalooban mo, yun ang masunod. Hindi yung kalooban po natin. No? Kasi sa prayer natin, mahalaga na makita ng Lord na nire-recognize natin or ina-acknowledge natin na mahalaga sa atin yung kalooban niya. Hindi yung kalooban lang natin, hindi yung gusto lang natin dun sa prayer natin, no? So, mahalaga po yung pagpapasakop natin sa Panginoon. Amen po? Amen. At sabi nga sa huli po, sabi dun sa isang katagalan, yung panalangin po ay isang mabisang paraan para tayo ay magkaroon ng malalim na komunikasyon sa ating Panginoon. Amen? Amen. Tayo po ba ay nananalangin? Amen. Ayan. Kasi kung hindi tayo nananalangin, wala tayong communication sa Lord, di ba? So parang hindi, kumbaga sa amin, hindi tayo close kay God. Di ba pagkat sa kaibigan, bihira tayo makipag-usap, hindi natin siya ka-close. So ganun din sa Panginoon, mas mahalaga, mas maganda na madalas yung ating communication sa Kanya. Nandun yung paglapit natin sa Kanya. Amen? Kaya sa gabi ito, patuloy tayong lumapit sa Panginoon nang meron tayong pagpupuri, meron tayong pagsisisi, meron tayong paghilig sa Panginoon at higit sa lahat, pagpapasakop sa Kanyang kalooban. Amen po? Amen. Sige po. Hiling ko po si